At hindi ko alam kung saan tayo dadali ng kapalaran. Nangangako ako na hindi kita iiwan sa laban mo. Kung ano man ang harapin mo, haharapin natin yun na magkasama. Dear Amihan Stories presents My Homeless Husband is a Billionaire. Written by Binibining Manunulat. Anri, dahan-dahan lang! Sigaw ni Stella habang hinahabol ang anak na tumatakbo palabas ng playground. Ngunit hindi siya pinapansin ng 4 na taong gulang na bata. Tuwan-tuwa itong hinahabol ang mga bubbles sa isang batang naglalaro sa gilid ng playground. Halos humiwalay naman ang kaluluwa niya sa katawan habang pinagmamasdan ito. Kung pwede nga lang, itip niya ang bata sa tabi niya para lang siguradong ligtas ito ay gagawin niya. Anri is her one and only family at hindi niya makakaya kung may mangyayari dito. Mommy, look mo po ang daming bubbles! Tili ni Anri. Napangiti siya kahit kinakabahan sa pagiging sobrang likot ng kanyang anak. Oo, nakikita ko. Kaya halika dito at huwag kang masyadong malayo kay Mami. Marami pa naman tao ngayon. Pakiusap niya sa anak. Ngumiti lamang ito sa kanya at muling nagpatuloy sa paglalaro. Feeling niya tuloy, anumang oras ay aatakihin na siya sa puso. Bukod sa kakulitan ng anak, may problema pa rin siyang kinakaharap sa kumpanya ng kanilang pamilya. 15 araw na lang ang meron siya bago siya maging 26. 15 araw na lang bago maagaw ng kanyang ama ang negosyo ng kanyang ina. Ilang beses na niyan tinanong ang sarili kung paano haharapin ang realidad na yon. Kung sana lang may kasintahan siya, hindi magiging ganoong kakomplikado ang lahat. Pero walang ibang tao sa buhay niya kundi ang anak niyang si Anri. At iyon ay sapat na. Dati. Ngayon, mayroon siyang misyon. Kailangan niyang mailigtas ang kumpanya ng kanyang ina. Ang tanging alaala nito na natitira sa kanya. Habang nag-iisip, hindi napansin ni Stella ang lalaking papalapit sa anak. Nakasuot ito ng kulay abong jacket at nakasuot ang itim na cap. Nakayuko ito, pero kitang-kita niya na ang anak niya ng puntirya nito. Hoy! Sigaw niya nang makitang inabot na lalaki ang kamay ni Anri. Pilit na hinihila palayo ang kanyang anak. Nanigas ang buong katawan niya. Anri! Sigaw niya. Tumakbo siya, ngunit masyadong mabagal ang mga paa niya kumpara sa lalaki. Ang lakas-lakas ng kalabog ng kanyang dibdib. Natatakot siya na maaring mangyari. Pero hindi siya papatalo. Bitawan mo anak ko! Sigaw niya at saka mabilis na hinubad ang heels at pinukpok yun sa lalaki. Ilang segundo lang, isang lalaking basang-basa, mahaba ang buhok at may hawak na lumang backpack ang mabilis na humarang sa kidnapper. Mukha itong pulubi, marumi ang buong katawan, may galos ang braso at nakapaalang. Ano bang problema mo ha? Singhal ng kidnapper sa pulubi. Tatawag na ako ng pulis kung hindi ka pa titigil! Sigaw niya sa kidnapper. Ibaba mo na ang bata, maawa ka sa kanya, wala siyang ginagawa sa'yo. Sabi ng pulubi. Parang nagulat ang kidnapper. Tumingin-tingin ito sa paligid, saka binaba si Anri at mabilis na tumakbo palayo. Hindi na lumingon sa kanya. Umiiyak na tinakbo ni Stella ang distansya nila ng anak at agad itong niyakap na mahigpit. Baby, are you okay? Nakita mo ba mukha na lalaki yun para maipakulong ni Mami? Ha? Nasaktan ka ba? Mami, look! Turo ni Anri sa pulubing tumulong sa kanila. Nilingon ni Stella ang lalaki. Maraming tao sa playground, pero ito lang ang naglakas loob na tumulong sa kanilang mag-ina. Mariin naman nakatingin din sa kanila ang lalaki. Nilapitan niya ito. Salamat. Hinihingal na wika niya. Kung hindi dahil sa'yo, umiling ang lalaki. Walang anuman. Sa susunod, mag-iingat na kayong dalawa. Sobrang delikado na talaga ng panahon ngayon. Huminga siya ng malalim. Ramdam pa rin niya ang panginginig ng tuhod at ang matinding takot sa nangyari kanina. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa'yo. Tinitigan lang siya nito, saka nagkibit balikan. Ayos na yun. Ang mahalaga ay ligtas ang bata. Sagot nito. Tapos na ba kayo maglaro? Tanong na lalaki kay Anri na nakasilip sa likod niya. Opo, tapos na po akong maglaro.
Sagot ni Anri. Thank you po sa pag-save sa akin. Matamis ang ngumiti sa kanila ang lalaki. Walang anuman. Nakapag-lunch ka na ba? Singit niya. Napakurap-kurap ang lalaki. Hindi pa nga pero Please. Pigil niya sa mga sasabihin pa nito. Hayaan mo sana akong imbitahan ka para makapagpasalamat kami ni Anri. Nag-alangan itong tumingin sa paligid, saka mahinan sumagot sa kanila. sige. Sa isang maliit na restaurant na katapat lang ng parke sila kumain. Pinaupo niya ang lalaki sa harap niya habang si Anri na nasa tabi niya ay busy sa pagkain ng spaghetti na paborito nito. Ano palang pangalan mo? Tanong ni Stella habang inaabot ang tubig sa lalaki. Andrew. Ako nga pala si Stella. Pakilala niya. And this is my daughter, Anri. Ngumiti ulit si Andrew kay Anri na ngumiti rin pabalik dito. Ang cute niya. Magkamukha kayo. Puri nito. May chance ba na kilala mo lalaking yon? Hindi ko siya kilala. Pag-amin niya. Pero sigurado ako na may balak siyang masama. Natahimik sila ng ilang sandali. Hindi mawala-wala sa isip niya ang nangyari kanina at natatakot siyang baka maulit pa yon kung hindi siya magiging maingat. Salamat ulit ha. Hindi ko talaga alam ang gagawin ko kung Okay na, Stella. napalunok siya sa bigat ang tono ng lalaki. Basta't ligtas ang anak mo, yun ang mahalaga sa lahat. Umupo siya ng tuwid. May naisip siyang gawin at hindi niya alam kung papayag ba ang lalaki. Pero wala ng oras para magdalawang isip pa siya. Nakatira ka ba sa may bandang eskanita? Tanong niya sabay turo sa isang eskanita sa malapit. Tumango si Andrew. Oo, doon ako natutulog. Wala pa akong trabaho kaya sakali lang ako naninirahan. Ganun ba? Bahagya siya nag-angat ang tingin sa lalaki. Kung sakaling may ibibigay ako sa iyo na trabaho, tatanggapin mo ba? Depende. Sagot ni Andrew. Ano bang klaseng trabaho? Ramdam niyang nanlalamig na ang palad niya. Kailangan ko ng asawa. Halos masamid si Andrew sa iniinom na tubig. Ano? Hindi kita lolokohin. Mabilis niyang paliwanag dito. Ikaw ang una ko naisip dahil alam ko mabuti kang tao. Iniligtas mo si Anri kahit hindi mo kami kilala. Teka lang. Napakamot sa ulo si Andrew. Asawa? Bakit naman ako? Dahil wala na ako ibang pagpipilian pa. Mahinang sagot niya. At dahil kailangan kitang tulungan para makabawi man lang ako sa'yo. Napatingin ito kay Anri at saka bumalik ang tingin sa kanya. Hindi naman kita mahal. Diretsyong sabi nito. Hindi rin naman kita mahal. Sagot niya agad. Isang taon lang naman magtatagal ang kasunduan natin. Kapalit ito, tutulungan kita at bibigyan ng trabaho, matitirhan, lahat-lahat. Pagkatapos ng isang taon, pwede na tayo maghiwalay. Kung pareho naman natin gugustuhin, pwede tayo magpatuloy. Pero kung hindi, tatapusin natin agad. Natahimik ito. Halata sa mukha nito ang pag-iisip. Takot, duda at konting pag-asa. Sigurado ka ba dyan? Tanong nito sa kanya. Tumayo siya at iniabot ang kamay sa lalaki. Wala na akong oras para magdalawang isip pa. Pumayag ka na, please. Tinitigan ni Andrew ang kamay niya. Tila nag-aalangan pa ito. Pero unti-unti rin namang iniabot ang kanyang kamay. So, it's a deal? Sabi niya. Deal? Para nag-aalangan pa nitong tugon. Tahimik ang buong biyahe nila pauwi. Nasa backseat si Anri at nakatulog na marahil sa pagod. Habang si Andrew na may tahimik na nakaupo sa passenger seat, kanina pa nangingiti si Stella kapag naiisip niyang may inalok siya ng kasal na isang lalaking halos hindi niya kilala. Pero wala nang atrasan yun. Nang huminto siya sa tapat ng malaking gate ng kanilang bahay, ay nangunot ang noo ni Andrew. Dito ka nakatira? Tumango siya at ipinasok ang sasakyan sa garahe. Oo, halika na. Pasensya na kung medyo magulo sa loob ah. Hindi kasi ako nakakapaglinis dahil palagi akong abala sa trabaho. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad na tumakbo si Anri papunta sa sala. Diretso itong natulog sa sofa. Samantala, si Andrew naman ay halatang naiilang pa rin. Pinapanood niya itong ingat na ingat sa paglalakad papasok sa loob ng kanyang bahay. Baka makatapak ako ng mamahaling bagay. Bulong nito, napahagikik siya.
Relax ka lang, hindi naman ako sobrang maselan. Ginitian lang siya ng lalaki, pero halatang hindi pa rin ito komportable. Napansin ni Stella na unti-unti nang nawala ang kabang nararamdaman niya. He seems harmless at mukhang mapagkakatiwalaan naman. Gusto mo bang maligo muna? Tanong niya sa lalaki. May extra akong toiletries, bibigyan din kita ng clothes. May naiwang mga damit ang pinsan ko dito. Nagulat si Andrew, parang gusto pa nitong tumanggi. Pwede ba talaga? Of course! Ngumiti siya at tinuro ang hallway. Doon sa dulo, may tuwalya na sa loob. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Salamat. Mahinang sagot ito bago tumango at dahan-dahang pumasok sa banyo. Naiwan siya sa sala. Napahawak siya sa noo. Diyos ko, ano ba tong pinasok ko? Isang pulubi ang gagawin kong asawa? Pero naalala niya ang mukha ng ama at ang maitim nitong plano. Ang pang-aagaw nito sa lahat ng ari-arian ng mami niya. Hindi siya papayag. Ilang minuto lumipas sa marinig niya ang pagbukas ng pinto ng banyo. Palihim niyang sinulyapan na lalaking lumabas doon na bagong paligo. At muntik na siyang mapanganga nang makitang itsura nito. Hindi na ito mukhang pulubi. Nakasuot ito ng simpleng white t-shirt at gray shorts na ibinigay niya. Pero kahit simple lang ang suot nito, ay para na itong modelo. Basa pang buhok, wala ng alikabok at dumi sa katawan. At ang balat nito ay mas makinis pa kaysa sa inaakala niya. Matangos din ang ilong nito at ang mga mata ay kulay tsokolate. Wala na rin na mahabang balbas ito na sagabal upang makita niya kung gaano talaga ito kakisig. Literal na napatunga nga siya sa itsura ng lalaki. Napakamot si Andrew sa batok. Pasensya na kung matagal ako naligo. Medyo nag-enjoy lang talaga ako maligo dahil matagal-tagal na rin yung huli kong ligo. Medyo natawa siya. Napatingin si Andrew kay Anri na natutulog sa kanyang tabi. Pwede ko ba siyang buhatin papunta sa kwarto niya? Ha? Oo, sige. Mabilis yan sagot kahit na naguguluhan pa sa sarili. Maingat itong binuhat si Anri na parang sanay na sanay ito sa mga bata. Napalunok sa Stella. Hindi na siya makahinga na maayos. Sino ba talaga lalaking ito na pinili niyang pakasalan? Sinundan niya ito paakyat sa kwarto ng anak. Pagbaba ni Andrew ng bata sa kama, ay inayos pa dito ang kumot at hinamplos ang buhok ni Anri. Mukhang mabait na bata siya. Bulong nito. Salamat. Halos hindi niya marinig ang sagot niya sa matinding kaba sa dibdib. Paglabas sila mula sa kwarto, ay tumigil na lalaki sa tapat ng hagdan at tumingin sa kanya. Stella. Tawag nito sa kanya. Yes? Nung nasa park tayo, mahinang sabi nito. Nagmadali akong tumulong. Hindi ko na naisip pero sa totoo lang, natatakot ako ngayon. Bakit? Tanong niya. Hindi ko alam kung tama ba tong desisyon natin. Ikakasal ako sa'yo dahil may maitutulong ako sa'yo. Pero hindi mo naman ako kilala. Hindi ko rin alam kung tama to. Sagot niya. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka naman mapapahamak dito. Ako nang bahala sa'yo. Alam ko namang hindi mo ako pababayaan. Sagot nito. Bahagyang nag-angat ang tingin sa kanya si Andrew. May kakaibang ningning na sa mga mata nito. Salamat. Bulong nito. Pero may isang kondisyon sana ako. Kondisyon? Kinabahan siya bigla. Ano yon? Wala sanang halang pagkakunwari kapag tayo lang. At sabihin mo rin sana sa akin ang totoo. Lahat ng totoo. Tinitigan niya lalaking kaharap bago tumango. Deal. Sabi niya. Deal. Tila mas sigurado ng tugon ni Andrew. Anyway, bukas na lang natin ito pag-usapan. Alam kong pagod ka na kaya mabuti pa magpahinga ka na. Hindi ba nakakayang makitulog dito sa inyo? Ngumiti siya. Pwede bang tanggalin mo ng hiya mo? Magiging mag-asawa na tayo. Napangiti rin ito sa kanya. Subukan ko. Pero hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi mo ako kilala. Una sa lahat, tinulungan mo kami kanina. Nag-iisa ka nakaisip na tulungan kami sa dami ng tao doon. Pangalawa, puno ng CCTV tong bahay ko. Pangatlo, naniniwala ako sa instinct ko. At ang sabi niya, mabuti kang tao. Lalong lumawak ang ngiti na lalaki. Salamat sa tiwala, Stella. Naghain si Stella ng kape para kay Andrew at juice para naman sa sarili niya kinabukasan.
Tahimik sila nakaupo sa balcony ng bahay. Malamig ang simoy ng hangin doon at kitang-kita mula roon ang mga nagtataas ang gusali sa syudad. Ang totoo ay hindi siya nakatulog ng maayos kagabi dahil hindi rin siya sanay na may ibang tao sa bahay. Nakatulugan na nga niya ang panonood sa CCTV. Nakasandal sa upuan si Andrew habang siya naman ay hindi mapakali. Kanina pa siyang binabagabag ng mga tanong kung tama bang lahat ng iyon. Iniisip niya rin kasi na baka nabibigla lang siya sa desisyon pero hindi niya rin naman alam kung bakit hindi niya mabawi-bawi ang alok sa lalaki. Andrew, basag niya sa katahimikan. Tumingin ito sa kanya. Seryosong ekspresyon sa mga mata nito. Bakit? May kailangan ka malaman bago natin ituloy ang napag-usapan. Tumango ito at naghintay sa kung anong sasabihin niya. Kailangan kong magpakasal bago ako mag-26. Mahina ang boses na wika niya. Parang nahihiya siyang sabihin ng katotohanan sa lalaki. Kung hindi, kukuhanin ng tatay kong kumpanya ng nanay ko. Lahat ng pinaghirapan ni Mami, mawawala sa akin. Sino bang tatay mo? Kuryosong tanong nito. Si Claudio de la Vega. Nakita niyang pamumutla na mukha ni Andrew sa narinig na pangalan. Oh, yung kilala sa mga negosyong, hindi ka nais-nais. Kabilang dalawa ng nanay ko nun. Siya nagpatakbo ng kumpanya. Siya nagtaguyod sa lahat ng meron ako ngayon. At hindi ko pwedeng hayain na basta nalang maagawin sa akin ng isang gahabang tao na katulad ng ama ko. Lumamlam ang tingin niya sa lalaki. Kaya kita inalok na magpakasal. Yun na lang kasi naiisip kong paraan para labanan ng tatay ko. Pasensya ka na kung idinadamay pa kita sa mga magulong buhay ng pamilya ko. Hindi ka dapat humingi ng tawad sa akin para doon. Pinaglalaban mo lang kung ano yung tama. Napatingin siya sa lalaki. Hindi niya inaasahan ang ganoon sagot nito. Hindi na mukhang pulubi ngayon si Andrew. Hindi na ito mukhang taong binabaliwala lang ng mundo. Pero ikaw, balik tanong niya rito. Bakit ka pumayag? 1 taon ako magiging asawa mo. Nakakatakot kaya yun? Natatawang wika niya. Humugot ito ng malalim na hininga at bahagyang nag-iwas ang tingin sa magandang tanawin sa kanilang harapan. May 2 dahilan ako kung bakit. Tumaas ang kilay niya. 2? Ano yon? Una, sabi ni Andrew, utang na loob. Iniligtas kong anak mo dahil yun ang dapat at tamang gawin. Pero ang ginawa mo, binuksan mo ang bahay para sa akin. Binigyan mo ko ng pagkain at ang pagkakataon. Hindi ko tatanggihin ang taong una nagpakita sa akin ng kabaitan pagkatapos sa matagal na panahon. Hindi nakaimik si Stella. Pangalawa, dahan-dahan tumingin si Andrew sa kanya. Kailangan ko ng panibagong buhay. Anong ibig mong sabihin? Wala na akong pamilya. Diretsong sagot ito. Naaksidente ang mami at daddy ko 2 years ago. At pagkatapos nun, sunod-sunod ng problema dumating sa buhay ko. Nawalan ako ng trabaho, nawalan ako ng direksyon para ayusin ang buhay ko. Hanggang sa nagsimula na lang ako matulog kung san-san. Pero ayoko nang magpatuloy sa buhay na ganito. Nagtagpo ang mga mata nila. Pareho para silang may bitbit na sugat na pilit nilang itinatago. Binigyan mo ako ng tsansa na maging tao ulit. Dagdag ni Andrew. Hindi ko sasayangan yun. May kung anong kumirot sa puso ni Stella. Hindi lang dahil sa awa, kundi dahil sa kung paano ito magsalita. May dangal pa rin sa tinig nito kahit nabura na yun dito ng mundo. Andrew. Hindi niya mapigilan tawagin na mas banayan ang pangalan nito. Simula ngayon, magkakampi na tayo. Masuyong wika niya sa lalaki. Kung may mga away sa'yo, magiging kalaban ko na rin sila. Bahagyang umiti ang lalaki. Bahagya pa lang yun, pero sapat na para tumigil ang mundo niya sandali. At kung may mga away sa'yo, sagot nito, mas lalo ko naman silang magiging kalaban. Napayuko siya para itago ang ngiting pilit na sumusulpot sa kanyang labi. So, ano na tayo? Magkasundo na sa kung anong patutunguhan ng relasyon na to? 1 taon, sabi niya. 1 taon, sagot ni Andrew. Nagtagpo ang kanilang mga palad. Mainit ang kanya habang malamig naman ang kay Andrew. At sa paglalapat ng mga palad nila, may kung anong spark na tumawid sa pagitan nilang dalawa. At doon naintindihan ni Stella.
Hindi na niya kayang itanggi na may kakaiba sa lalaking ito. Nice doing business with you, husband. Nakangiting wika niya. Likewise, my beautiful wife. Sagot nito. Siya nga pala, ano magiging role ko dito? May gusto ka bang ipagawa sa akin? Gagawin ko agad Tumango siya. Henry was a product of a one-night stand. Masyado pa akong bata nung ipinagbuntis at pinanganak ko siya. Pero wala akong pinagsisisihan doon dahil isang biyayang may tuturing ang anak ko. Hindi ko rin nakilala kung sino yung tatay niya at hindi man niya sabihin sa akin. Alam kong hinahanap ni Henry ang tatay niya lalo na ngayon nagkakaisip na siya. Gusto ko sana, kung ayos lang naman sa'yo, pwede bang dumito ka na lang sa bahay at alagaan si Henry? Ngumiti ang lalaki. Oo naman, mabait na bata si Henry at iyak na magkakasundo kaming dalawa. Tumango siya. Hindi ka mahihirapang mag-alaga sa kanya dahil may kasambahay naman kami. Si Ate Tessie din ang magtuturo sa'yo na mga kailangan mong malaman tungkol sa anak ko. Anak natin, Stella. Magiging mag-asawa na tayo at sabay na nating lalabanan ng lahat. Yes, anak natin. Sorry, nakalimutan ko. Nakangiting wika niya. Ayos lang Mauna na muna pala akong bumaba. Ayusin ko lang yung almusal natin. Okay. Bumaba ka na lang din maya-maya ha. Tumango lang si Andrew. Maaga nagising si Stella kinabukasan. Halos hindi niya maalala kung nakatulog ba siya na maayos dahil sa dami ng kanyang iniisip o dahil sa presensya na lalaking biglang naging bahagi ng buhay niya. Pagbaba niya sa kusina, nagulat siya na makitang naroon na si Andrew, nakatayo sa harapan ng kalan at nagluluto. At si Henry naman ay nakaupo sa mesa, nakasuot ng princess apron habang kumakaway sa kanya. Mami, si Daddy Andrew po marunong pa rin siya magluto. Tuwan-tuwang bulalas ni Henry. Daddy? Ulit niya sa itinawag ng anak sa lalaki. Hindi niya maiwasang mangiti. Malaki talaga ang pasasalamat niya na mukhang mabait naman pala talaga itong si Andrew. Hindi naman kailangan, pero ayos lang dito na tawagin itong daddy ng kanyang anak. Yes, magpapakasala tayong dalawa, kaya naisip ko na dapat daddy ng tawag niya sa akin. Sana ayos lang sa'yo. Tanong nito sa kanya. Tumango-tango siya. Oo naman, walang problema. Pero sigurado ka bang ayos lang yun sa'yo? Pwede naman Tito Andrew na lang munang itawag niya sa'yo. Umiling ang lalaki. Ayos lang, walang problema. Nakangiting sagot nito. Lumapit na siya ng tuluyan para sumilip sa niluluto ng lalaki. Wow, tortang talong. Marunong ka pala magluto niyan? Tumango ito. Hindi lang masarap tingnan, pero masarap namang kainin yan, promise. Are you sure? Baka mamaya mag-trip to CR ako Biro niya sabay halakhak. Napatingin ito sa kanya. Bahagyang nagulat sa sinabi niya ngunit natawa rin naman kalaunan. Si Henry naman ay biglang sumigaw na malakas. Mommy is blushing! Mommy is blushing! Nagtawanan sila at sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay parang tunay silang pamilya. Tapos silang kumain ng almusal, nagpasya si Stella na mag-family bonding sila. Kahit hindi naman sila tunay na pamilya, still, it felt right. Magpunta tayo sa grocery, bibili tayo ng ingredients para sa dinner, tapos mag-watch din tayo ng movie mamaya. Sabi niya habang nag-aayos ang bag ni Henry. Pwede po ba tayo mag-park after grocery, Mami? Gusto ko po sana kasama ko kayong dalawa ni Daddy doon. Dagdag ni Henry. Tignan natin kung may oras pa tayo. Sagot niya. Nakatayo lang si Andrew sa tabi niya. Mukhang hindi nito alam kung anong gagawin. Sasama ba ako? Siyempre! Sagot niya. Diretso sa mga mata ang tingin niya rito. Kung papakasalan kita, dapat alam mo na mga paboritong snacks ng anak natin at kung ano na mga gusto't ayaw niya. Halata ang pagkagulat sa mukha ni Andrew pero ngumiti pa rin ito. Isang maliit na ngiti pero puno ng pasasalamat. Okay, Sagot nito. ready na rin naman ako na maging grocery bodyguard yung dalawa. Dagdag pa nito. Nagtawanan sila ni Henry. Sa grocery store, tila hindi mapakali si Andrew habang nagtutulak ng cart. Sobrang ingat ito sa bawat dinadaanan nila na para bang may mababangga ito at takot magbayad ng malaki. Daddy Andrew! Tawag ni Henry dito habang tumatakbo at nag-aabot ng cookies. Ito po ang gusto ko! Naitulak ni Andrew ang cart papalapit sa kanya.
Anong gagawin ko? Ha? Siyempre, bibili natin. Sagot niya. As long as hindi puro sweets. Inilagay na lalaki ang cookie sa card. Tapos ay may kinuha din itong pack ng raisins. Ito rin mas healthy. Tumaas ang kilay ni Stella. Isang mamahaling brand ng raisin kasi ang napili nito. Alam mo mga ganito? Bahagyan tumango ang lalaki. Sa mami ko dati, medyo health conscious kasi siya. Sorry, hindi ko sinasadya. Nagkibit balikat lang ito. Nakakatuwa ring maalala sila kahit sa ganitong paraan lang. Huwag kang mag-alala. Simula ngayon, papalitan na natin ang happy memories sa mga sad memories mo sa nangyari sa pamilya mo. Basta't palagi mong tatandaan na nandito lang kami dalawa ni Anri para sa'yo. And that we will always be your family no matter what. Ngumiti ito. Thank you, Stella. You're welcome. Matapos silang mamili ay nagpunta na sila sa parke. Tumakbo agad si Anri upang maglaro sa swing. Nakakatuwa siyang tignan. Sabi ni Andrew. Si Anri? Oo, siya nagpapagaan ng buhay ko. Hindi rin siya nahihiyang magtanong ano. Natatawang sabi pa nito. Nagmana yata siya sa mami niya. Anya. Natawa si Andrew tapos tumingin ito sa kanya na may seryoso ng ekspresyon. Stella, salamat. Para sana. Binigyan mo ko ng pagkakataon, hindi lang para sa bagong buhay, pero para maramdaman na may lugar pa ako sa mundo. Napalunok siya. Enough na sa thank you na yan. Hindi lang naman ako may maitutulong sa'yo. Mas malaki maitutulong mo sa akin kapag nagpakasal tayo bago ako mag-26. So, kailan ang kasal natin? Tanong ni Andrew. In 10 days. Nagpatulong na ako sa kaibigan ko para hindi na tayo mahirap sa marriage license. Magpakita lang daw tayo sa civil registry sa araw na sasabihin niya. Hindi rin naman natin kailangan ng engranding kasal kaya hindi na rin natin patatagalin pa. Mukhang maayos naman palang plano mo. Sagot nito sa kanya. Tingin mo ba'y ayos lang yon? Oo naman. Maya-maya pa ay narinig nila na sumigaw si Anri. Mommy! Daddy Andrew! Picture po tayong tatlo, please! Nilapitan nila ang bata at tumabi rito. Napapagitnaan nilang dalawa si Anri na humahawak sa kamay nilang pareho ngayon. Nag-groupie sila gamit ang phone niya. I'm so happy today, Mommy, Daddy. Sana po palagi na lang tayong ganito. Huwag kang mag-alala dahil simula sa araw na ito, parati na natin itong gagawin bilang isang buong pamilya. Ani Andrew. Please, promise us po na hindi mo na kami iiwanan ni Mommy, Daddy. Ngumiti ang lalaki at saka binuhat ang anak niya. Promise ko yan sa'yo, my baby princess. Hindi na mawawala sa tabi mo si Daddy. Hindi niya rin maiwas sa mapangiti. Ito yung matagal na niyang pinapangarap para sa kanilang dalawa ni Anri. At lubos talaga siya nagpapasalamat kay Andrew ngayon dahil talaga namang ginagawa nito ang lahat para mapasaya lang si Anri. Makalipas ang halos 2 linggo, hindi maipinta ang mukha ni Stella habang nag-aayos sa harap ng salamin. Kabadong-kabado na siya para sa mangyayari sa araw na yon. Hindi iyon tulad ng kasal na pinapangarap ng karamihan. Isang simpleng kasal lang talaga. Ayaw niya magtagal pa bago sila maikasal ni Andrew. Isang simpleng puting bestida na may slit sa hita ang suot niya. Naglagay siya ng manipis na make-up para kahit na papano ay mukha siyang masaya sa araw na yon. Kahit ang totoo'y, kinakabahan siya ng husto. Sa kabilang banda ng kwarto, tinignan naman niya ang paghahanda ng mapapangasawa. Abala si Andrew sa pag-aayos ng suot itong puting long sleeve polo at itim na slacks. Malinis ang gupit ito, bahagyang basa-basa pang buhok at sobrang gwapo sa ayos ito. Bakit ba parang lalong gumagwapo lalaking ito habang lumilipas sa mga araw? Tanong niya sa isipan. Napahigpit tuloy siya ng hawak sa sandalan ng upuan sa kwarto nito. Napansin yata nito ang titig niya kaya ngumiti ito. Isang ngiti na hindi pilit, hindi rin sobra. Sapat lang para bumilis ang tibok ng puso niya. You look beautiful. Mahinang sabi ni Andrew. Nag-init ang pisngi niya. Ikaw ha, huwag mo akong binobola. Sobrang kinakabahan pa naman ako ngayon. Hindi bola yun. Seryosong sagot ito. Totoong sinasabi ko, hindi ko tuloy maiwasang maisip na sobrang swerte ko na ikaw mapapangasawa ko. Hindi na nakapalag si Stella. Nag-iwas na lang siya ng tingin. Tara na, baka malit pa tayo sa kasal natin.
Sa City Hall, tahimik lang silang dalawa habang naglalakad papunta sa opisina ng judge. Si Anri naman ay kumakaway sa bawat makakasalubong. Hawak ni Andrew ang kamay ng bata, habang siya naman ay nasa kabilang gilid at tahimik na pinagmamasdan ng dalawa. Pagpasok nila sa opisina, ay sinalubong sila ng isang judge na may maamong mukha at masaya nakangiti sa kanilang tatlo. Magandang hapon po. Kayo bang ikakasal? Tumango siya. Opo, kami po. Umupo sila sa harap ng isang maliit na mesa na may 2 kandila at isang maliit na bouquet sa gilid. Nakasunod naman si Anri. Tahimik lang ang anak nila, ngunit halatang excited sa nangyayari. Kumunot ang noo ng judge habang tinitignan ng papeles. So, Andrew Mendres and Stella de la Vega? Yes, Your Honor. Sagot ni Andrew. Handa na ba kayo? Tanong ng judge habang nakatitig sa kanilang dalawa. Nagkatinginan sila ni Andrew. Opo, handang-handa na po kami. Sagot nito. Handa na po kami. Sagot din niya. Tumango ang judge. Makinig kayo. Simula nito. Ang kasal ay hindi basta kontrata lang. Ito ay isang pangako. Isang pagsasama sa hirap at ginhawa. Kapag pumasok kayo dito, ibig sabihin handa kayong harapin ang bawat pagdududa, bawat problema ng magkasama. Isang taon lang naman ang usapan nila. Pero bakit parang bigla siyang kinabahan nang marinig ang mga salitang yun? Stella de la Vega. Sambit ng judge. Handa ka bang tanggapin si Andrew bilang iyong asawa sa harap ng batas? Napakagatlabi siya at saka tumango. Opo, handa po. Andrew Mendres. Tumingin naman ang judge sa lalaki. Handa ka bang tanggapin si Stella bilang iyong asawa at maging katuwang sa lahat? Opo, handa po. May nais ba kayong sabihin sa isa't isa? Tanong ng judge. Nagulat si Stella. Wala sila na pag-usapang ganoon. Pero bago siya mag-alala, si Andrew na ang una nagsalita. Tayo ay nagtagpo sa hindi inaasahang paraan. Sabi ni Andrew na mariing nakatingin sa kanya, mata sa mata. At kahit hindi ko alam saan tayo dadalhin ng kapalaran, nangangako ako na hindi kita iiwan sa laban mo. Kung ano man ang harapin mo, haharapin natin yun na magkasama. Kinagat niya ang pang-ibabang labi para hindi matawa o maiyak. Hindi niya alam kung alin doon ang dapat niyang i-react. Huminga siya ng malalim bago tumugon. Andrew, salamat dahil pumayag ka sa kasal na ito. Hindi ako perpekto at hindi rin perpekto ang mundong ginagalawan ko. Pero pangako ko, hindi ka mag-iisa habang kasama mo ko. Napangiti ang judge. Sa pasanin at kasiyahan ay dapat na magsasalo kayo. Inabot sa kanila ang kanilang wedding ring. Simpleng silver band lang iyon pero parang mabigat pa rin sa daliri. Si Andrew ang una nagsuot ng singsing sa kanya. Banayad ang paghawak nito sa kanyang kamay at maingat na parabang hawak nito ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Siya naman ay nanginginig ang kamay habang sinusuot ang singsing sa lalaki. Finally, you're my husband now. Mahina niyang sabi. Nagpalakpakan ng mga kaibigan niyan tumatayong witness silang dalawa. Mas malakas nga lang ang kay Anri. Tumayo ang judge at ngumiti na malapad. At sa kapangyarihang ipinagkaloob sa akin ng batas ng Pilipinas. Naramdaman ni Stella ang pagbilis ng kalabog ng dibdib niya. Idinedeklara ko kayong legal na mag-asawa. Hindi niya malaman kung bakit parang sumabog ang puso niya sa loob. Hindi sa takot, kundi sa isang damdaming hindi niya magawang maipaliwanag. Pwede na kayong mag-kiss. Dagdag ng judge na nakangiting nakatingin sa kanila. Sabay silang natigilan ni Andrew. Si Anri naman mas excited pa. Mommy, Daddy, kiss na! Kiss na! Nagtawa na ng lahat sa sigaw ng kanilang anak. Dahan-dahang lumapit si Andrew sa kanya. Hindi ito nagmamadali at parang binibigyan pa siya ng oras para tumanggi pero hindi na niya nagawang umurong. Bumaba ito sa level niya saka nilapit ang labi sa pisngi niya. Isang magaan na halik ang ibinigay nito sa kanya. Sakto lang para mag-iwan ng kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Congratulations to us, my wife. Bulong ni Andrew. Congratulations to us, hubby. Tugon naman niya.
Sa gilid nila, malakas ang sigaw ni Anri. Yay! May daddy na ako! Yes, baby, may daddy ka na. Anya sa anak. Congratulations, Stella, Andrew. Ani Gabby, ang best friend niya. Thank you, Gab. Makalipas ang halos 2 linggo, mabilis ang lakad ni Stella habang papasok sa malaking gusali ng kumpanyang itinatag ng kanyang ina. Nakasuot siya ng simpleng slacks at cream blouse, pero hindi maitatago ang tapang sa bawat yapak niya. Hawak niya ang brown envelope na naglalaman ng marriage certificate nila ni Andrew. Nakasunod sa kanyang asawa, medyo kinakabahan daw ito. Bahagyang napangiti pa siya na makitang malinis ang lobby. Puting-puti ang marmol na sahig. Sigurado ka na ba talaga dito? Tanong ni Andrew. Bahagyang bumaba ang boses ito para hindi marinig ng receptionist. Wala nang atrasan, sigurado na ako. Mahinahong sagot niya, pero halatang kinakabahan pa rin base na sa panginginig ng kamay niya. Ito ang plano ko. Papasok tayo sa loob ng conference room ng sapilitan dahil yun lang ang tanging paraan para makausap ko silang lahat. Huminga ng malalim ang lalaki. Kung ganun, nandito lang ako para sa'yo. Haharapin natin silang lahat ang magkasama. Napalingon si Stella sa asawa. Kahit kabado siya, napangiti pa rin siya sa suporta nito. Salamat. Pagdating nila sa conference room, naroon na mga board members, mga investors, at siyempre ang kanyang ama, si Claudio de la Vega. Naka-dark suit ito at mahirap basahin ang ekspresyon. Pero halata ang pagiging dominante sa presensya. Nakatayo ito sa harap ng projector. Tila nagbibigay ng update sa quarterly report ng kumpanya. Nang buksan niyang pinto at napatingin ng lahat sa kanya. Miss de la Vega. Gulat na tawag ng isang executive sa kanya. Dumiretso si Stella sa gitna. May papakita ako. Nainis naman agad ang tatay niya. Stella, hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na huwag basta sumingit lalo na sa ganitong kaimportanteng usapin? Hindi mo oras. Ngayon ko lang sasabihin ang bagay na dapat mong marinig. Putol niya sa mga sasabihin pa nito. Hindi niya ito nilingon bagkus ay kinuha na lang niyang papel mula sa envelope saka iniangat sa ere para makita ng lahat. This is my marriage certificate. As of today, I am legally married. Nagbulungan ng mga board members. Congratulations! Akala ko wala siyang boyfriend. Biglaan yata. Nangunat ang noon ng kanyang ama. Kahit pa ikasal ka, hindi ibig sabihin niyo na hindi mo makukuha sa akin ng kumpanya. Mabilis sasabi ni Stella. Yan ang nasa last will and testament ni Mommy. At sinunod ko lang ang gusto niya. At hindi ba tangako ka rin sa akin na ibabalik ang kumpanyang ito kapag ikinasal na ako? Umigting ang panga ng kanyang ama. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Nagpakasal ka. Paano kung pera lang habol na lalaking yan sa'yo? Tumingin si Andrew sa kanila at tuluyan lumapit. Inilagay nito ang kamay sa likod niya upang ipakita ang pagsuporta nito. Hindi pera ang dahilan kaya ako siya pinakasalan. Nagangat ang tingin ng kanyang ama. Sinusuri ang kanyang asawa mula ulo hanggang paa. Hindi ba't isa siyang pulubi noon? Ito napili mong ama ng anak mo. Kung iniisip mong hindi ko malalaman, nagkakamali ka. Alam ko ang bawat galaw mo, Stella. Napahinto siya. Nasaktan sa panlalait ito sa kanyang asawa. Mabait na asawa at ama si Andrew. Hindi nito deserve ang pangmamaliit ng ama niya rito. Pero hindi nagpatalo si Andrew. Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Hindi ako ipinanganak na may pera, pero hindi ko rin kailangan laitin ng iba para lang mapatunayan ang halaga ko. At kahit hindi ako mayaman, kaya kong maging mabuting ama sa anak namin at mabuting asawa sa anak ninyo. Muling nabulabog ang buong conference room. Napatingin siya kay Andrew. Hindi niya inakala na kaya nitong magsalita ng ganoon. Kung inakala mo na ikinasal lang kami dahil sa pera niya, nagkakamali ka. Hindi ko hayaang saktan mong asawa ko kahit na ikaw pang ama niya. Andrew, bulong niya. Gulat na gulat sa tapang ng boses ito. Gigil nang umiti ang tatay niya. May pagbabanta ang tono nito pero kontrolado pa rin naman. Kung yan ang gusto mo, Stella, pero sigurado ka na ba sa taong yan? Kaya mo bang ipagkatiwalang kumpanya mo sa isang hamak na walang pinagmulan?
Tumayo siya na mas matuwid. Mas kaya kong pagkatiwalaan siya kaysa sino man nakatingin lang sa pera. Natahimik ang lahat. Sa wakas, tumango ang tatay niya at tumingin ng malamig sa kanila. Kung itutuloy mo yan, wala na akong pakialam sa'yo. Buhay mo naman yan eh. Responsibilidad mo na kung ano mangyayari sa inyo. At kapag bumagsak ka, huwag kang pupunta sa akin. Hindi nagpatinag si Stella. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Umalis ng kanyang ama, iniwan ang mga papeles at mga tao sa loob. Masinsina na rin niyang kinausap ang board tungkol sa pag-upo niya bilang bagong CEO ng kumpanya. Halos tumagal din iyon ng 1 oras bago natapos. Nang makalabas na ng conference room ang mga board members, ay sakala nakahinga na maluwag si Stella. Pagod na pagod ka ba? Bulong ni Andrew sa kanya, nakasimangot na tumango siya. Pero ang galing mo kanina, parang kang leon. Napahalakhak siya, kahit nanginginig pa rin ang kanyang mga tuhod. Hindi ko nga alam kung saan nanggaling ang tapang ko. Tingin ko sa anak natin. Sagot nito. At siguro, konti na rin sa akin. Napangiti siya. Talaga? Kasama ka? Sa'yo rin nanggaling ang tapang ko? Tanong niya rito. Natawa rin ito. Eh syempre, kanino pa ba? Anyway, salamat sa pagsama sa akin dito. Malaking tulong talagang ginagawa mong to para sa akin. I really appreciate it. Hindi mo ko kailangang pasalamatan. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Maraming salamat pa rin. Ganito na lang. Kung gusto mo talaga akong pasalamatan, bakit hindi na lang tayo mag-celebrate kasama si Henry? Tanong nito sa kanya. Tumango-tango naman siya. Yun lang ba? Walang problema. Akong bahala. 2 buwan na mabilis na lumipas. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin makapaniwala si Andrew na ganoong kabilis na bago ang buhay niya. Parang kahapon lang nang magpanggap siyang pulubi sa playground. At ngayon, pamilya na ang turing sa kanya ni Stella at Henry. Hindi nga lang niya masabi sa mga ito ang tunay niyang pagkatao. Hindi siya totoong pulubi. Isa siya negosyante na nagmamay-ari ng Salazar Heights Corporation, isa sa pinakamalaking real estate company sa bansa. Noon, nagpapanggap lang siyang pulubi para bantayan ang ilang executives niya na pinaghihinalaan niyang magnanakaw. Hindi niya inakala na hahantong yun sa pagpapakasal sa babaeng tumulong sa kanya ng walang pag-aalinlangan. At ngayon, paano nga ba niya sasabihin ang totoo? Boss, kailan mo sasabihin ng totoo kay Mrs. Salazar? Tanong ni Ben, ang sekretaryo niya, habang inaayos ito ang mga papeles sa kanyang mesa. Napahinto si Andrew sa paglagda, saka huminga ng malalim. Ben, wala pa talaga akong plano. Paano ko sasabihin? Wife, nagkamali ka nang napangasawa dahil CEO pala ako at hindi isang pulubi lang. Sa tingin mo, matatanggap niya ba yun? For the past month, para siyang tangan tumatakas sa bahay para lang makapunta sa sariling kumpanya. Mabuti na lang at busy sa Stella kaya hindi siya nito napapansin. Ang sabi na lang niya ay naghahanap siya ng trabaho dahil nahihiya siyang umasa rito. Dito nakaraan, ang sabi niya ay natanggap siya bilang construction worker. Ayaw nga nitong pumayag pero pinilit niya. Baka hindi siya mapatawad ito kapag nalaman nitong 10 beses na mas malaki ang negosyo niya kaysa sa negosyo ng pamilya nito. Umirap si Ben. Boss, mas masama naman na magising siyang may 5 bodyguard sa loob ng bahay niyo. Paano kung bigla na lang dumating ang lola mo na matagal lang gusto makita ka mag-asawa? Mas lalo lang magugulat si Mrs. Salazar kapag doon niya lang nalaman ang buong katotohanan. Napakamot siya sa ulo. Ay, hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Sasabihin ko rin naman ng totoo pero baka hindi muna ngayon. Kailangan ko munang pag-isipan kung paano ang tamang approach. Baka isipin naman niyang niloloko mo lang siya. Putol ni Ben sa mga sasabihin pa niya. Natahimik siya. Yon ang kinakatakutan niya. Hindi pera ang problema niya kundi ang tiwala ng asawa niya. At saka boss, Dagdag pa ni Ben. hindi mo pwedeng habang buhay itago yan sa kanila. Kung mahal mo si Mrs. Salazar, hayaan mong maling ka niya ng buong buo, kasamang katotohanan sa totoo mong pagkatao. Sandaling natahimik ang opisina niya. Inalapag ni Andrew ang ballpen at napatingin sa malaking salamin sa dingding. Nakikita niya ang sarili hindi bilang CEO, kundi bilang isang lalaking natatakot mawala ng pamilya. Ben, Anya. ano sa tingin mo magiging reaksyon niya? Nagkibit balikat si Ben.
Hindi ako psychic, boss. Pero kung ako si Mrs. Salazar, mas magagalit ako kapag nalaman ko pa sa iba na puro kasinungalingan ang pinaniniwalaan ko. Kinahapunan, umuwi siya ng mas maaga. Pagpasok niya sa bahay ay naabutan niya nagluluto na si Stella sa kusina. Walang make-up ang kanyang asawa. Naka-ponytail lang ito at amoy bawang at sibuyas dahil sa nilulutong adobo. Simple lang ito pero napakaganda sa paningin niya. Ang aga mo namang umuwi. Nakangiting sabi nito. Anri, nandito ng daddy mo. Daddy! Sumigaw ang bata mula sa sala. Tumakbo ito palapit sa kanya na may hawak na laruan at agad na yumakap. Napangiti siya. Doon siya kumakalma. Iyon ang buhay na hindi kayang bilhin ng kahit anong halaga. May sasabihin sana ako. Bungad niya sa asawa sa seryosong tono. Huminto ito sa paghahalo ng adobo. Ano yun? Natigilan siya. Parang nawala ang lahat ng salita na inipon niya kanina para aminin dito ang buong katotohanan. Sa halip, napalunok lang siya at ngumiti ng pilit. Wala naman. Namiss ko lang kayo. Napangiwi si Stella habang nakataas ang kilay. Yun lang? Akala ko naman kung ano na. Nagdadrama ka lang pala. Humalakhak si Anri. Daddy, mukhang guilty ka po. Parang may secret ka. Napaubos siya. Wala akong tinatago, may princess. Wala, promise. Ngumisi si Stella. Sige, maniniwala kami. Pero kung sakaling may tinatago ka nga, dapat sabihin mo agad Wala dapat tayong sikreto sa pamilya natin. Parang tinamaan ng bala si Andrew sa mga salitang yun. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o matatakot. Pero isang bagay ang siguradong kailangan niyang gawin. Hindi na dapat magtagal pa at kailangan na niyang magsabi ng totoo. Pagkatapos silang kumain ng hapunan, inayos ni Stella ang mesa habang si Andrew naman ang nagdala ng mga plato sa lababo. Si Anri ay abala sa pagbuo ng Lego sa sala. Tahimik lang si Andrew habang tinutulungan si Stella. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang mga sinabi nito kanina. Kung ganoon lang sana kadali, hindi na siya nahihirapan ngayong mag-isip kung paano magtatapat sa asawa. Teka, sabi ng babae habang pinupunasan ng mesa. Kanina pa kita napapansin, parang ang lalim ng iniisip mo. May problema ba sa trabaho? Napakagatlabi siya. May kaunti lang akong inaasikaso. Pero ayos lang, hindi naman kami maapektuhan? Tanong ni Stella na may halong pag-alala. Nabitiwan pa nito ang basahang pamunas at hinarap siya. Napangiti siya at umiling. Hindi kayo maapektuhan, promise. Nagtagal ang tingin nito sa kanya. Para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Ilan segundo rin bago ito tumayo at muling nagpatuloy sa ginagawa. Alam mo, Andrew, mahina ang boses si Stella. Hindi ko alam kung bakit minsan parang masyado mong kinakatakutan ng future. Napakurap siya. Kinakatakutan? Siyempre, sagot nito nang hindi tumitingin sa kanya. Asawa mo ko, so alam ko kapag may iniisip ka at kapag may kinakatakutan ka. Hindi agad siya nakasagot. Hindi niya pa rin kasi kayang ipaliwanag dito ang lahat. Kahit na ano pang sabihin niya, kahit pa sabihin niyang maganda naman ang intensyon niya, nagsinungaling pa rin siya. Baka mamaya ay isipin pa nitong pinagmukha niya itong tanga. Mas okay sa akin ang hirap. Pagpapatuloy ni Stella. Basta alam kong totoo lahat. Di mo kailangan maging perfect. Hindi mo kailangan maging mayaman. Ang mahalaga, kasama ka namin at hindi mo kami niloloko. Nag-init ang tenga niya sa huli nitong linya. Hindi niya alam kung coincidence ba yun o napakagaling lang talagang mga panang katotohanan ni Stella. Stella. Mahina niya itong itinawag. Lumapit ito. Hindi galit sa kanya, kundi puno ng paglalambing. Inilagay nito ang kamay sa dibdib niya. Kung may problema, magsabi ka. Harapin natin yun na magkasama, walang iwanan. Parang tinunaw ang puso niya sa sinabi ng asawa. Gusto niyang umamin na. Gusto niyang yakapin ang katotohanan at itapon ang lahat ng takot na kumakain sa kanya. Pero bago pa siya makapagsalita, Daddy! Daddy, tignan mo! sigaw ni Anri. Hawak nitong isang Lego helicopter. Ginawa ko to! Ako lang po mag-isa! Napahinto siya at ngumiti sa anak. Lumapit siya sa bata at kinarga ito. Wow, ang galing mo naman, anak.
Thank you, Daddy. Nagmana po ako sa iyo eh. Sagot ng bata. Manang-mana ka nga sa akin. Maaga pa lang, abala na si Stella sa paghahanda ng almusal nilang pamilya. Bumili siya ng pandesal sa bakery sa labas ng village. Nagtimpla ng kape at nagluto lang siya ng itlog. Simpleng agahan lang tulad ng nakasanayan nila. Tahimik pa sa bahay. Tulog pa kasi si Anri, habang si Andrew naman ay nasa labas at nagwawalis ng bakuran. Sanay siya sa ganoong kasimple kahit na maginhawa naman ang buhay nila mag-ina noon. Hindi rin naman kasi siya pinalaki sa luho dahil alam ng nanay niya kung paano magsimula sa walang-wala. Andrew, kape muna bago ka magwalis dyan. Sigaw ni Stella mula sa pintuan. Oo, saglit lang. Sagot ni Andrew nang ngumiti pa na matamis sa kanya. Napangiti rin siya habang pinapanood ito. Ang simple ng buhay nila, pero masaya na siya. Wala na siyang ibang mahihiling pa. Pakiramdam niya ay kinumpleto ni Andrew ang buhay nilang mag-ina. Tumalikod na siya at magluluto na sana ng pancakes ni Anri. Pero bago pa siya makabalik sa kusina, may humintong dalawang itim na sasakyan sa harap ng bahay nila. Malalaki yun, makintab at halatang mamahalin. Nagtaka siya. Lumabas ang 4 na lalaki mula sa mga sasakyang yun. Ang suot ng mga ito ay formal. May mga earphone pa sa mga tainga, parang mga security guard ng mga mayayaman. Kasunod na lumabas ang isang lalaking naka-eyeglasses, nakasuot at may bitbit na makapal na folder. Miss, dito po ba nakatira si Mr. Andrew Mendres Salazar? Magalang na tanong na naka-eyeglasses sa lalaki. Natigilan si Stella. Sino po sila? Hinanap lang po namin si Sir. May importanteng dokumento at appointment po kasi siya ngayon. Nangunot ang noo ni Stella. Ano ang tinawag ng mga ito sa asawa niya? Sir? Bago pa siya makasagot ay lumapit na si Andrew mula sa kanyang likuran. Bakit kayo nandito? Malamig at mariin ang boses ni Andrew. Halatang nagulat pero hindi nagpahalata ng kaba. Sir, kailangan na po ninyong pumunta sa board meeting. Hindi na po ito pwedeng ipagpaliban. May presentation po ng audit results at kailangan po kayo mismo ang pipirma. Natigilan siya. Sir, board meeting? Audit? Sandali. Singit niya. Pinigilan pa niya si Andrew sa braso. Andrew, ano to sinasabi nila? Meeting? Presentation? Bakit parang... Hindi pa siya nakakatapos sa sasabihin, sumabad ng isang gwardya. Ma'am, pasensya na po. Pero dapat nang malaman ninyo, ang asawa niyo po ay si Mr. Andrew Mendres Salazar, ang may-ari ng Salazar Heights Corporation. Parang nabingi si Stella sa kanya narinig. Napadunok siya at nanlalaki ang mga mata. Ano daw? Bago pa siya makapagtanong, ay hinawakan na ni Andrew ang kamay niya. Stella, pumasok muna tayo sa loob ng bahay. Pero umatras siya. Hindi, dito tayo. Sagutin mo ko. Ano to? Lumiit ang mata ni Andrew, parang batang nahuli. Stella, sasabihin ko na sana ngayong araw. Ngayong araw? Mapait na tanong niya. So totoo nga ang lahat ng sinabi nila. Tumango ang lalaki. Oo. Hindi siya nakapagsalita. Ramdam niyang kumalabog ang dibdib niya. Para siyang pinagtaksila nang hindi niya alam kung paano ito at bakit. Wala akong ibang pamilya, wala akong ibang asawa. Mabilis sa dagdag ni Andrew, kitang takot sa mga mata nito. Pero hindi ako mahirap, hindi ako pulubi. Hindi rin ako construction worker gaya ng sabi ko sa'yo. Bakit? Halos pabulong pero puno ng sakit ang tanong niyang yun. Bakit kailangan mong magsinungaling sa simula pa lang? Natahimik ang lalaki. Sumagot ka, Andrew! Pigil na pigil ang boses niya. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa galit. Akala mo ba hindi ko kayang katotohanan? Mas pinili mo pang pagtakpan ng totoong pagkatao mo sa akin? Anong tingin mo sa akin? Maghahabol sa pera mo? Umiling si Andrew. Natataranta na ngayon. Hindi ganun yun. Eh ano? Sigaw niya. Halos mabasag ang boses niya sa sakit na nararamdaman. Ano? Napayuko ito. Natakot ako. Tumiim ang bagang ni Stella. Natakot ka? Sa akin? Sa ano? Natatakot ako na kapag nalaman mo, iba na magiging tingin mo sa akin. Baka hindi mo ko tratuhin kagaya sa kung paano mo ko unang tinrato. Ayoko mag-ibang tingin mo sa akin dahil sa mayaman ako. Gusto ko makita mo ako bilang ako.
Tumulo ang mga luha ni Stella. Pagkatapos ang lahat, hindi mo pa rin naisip na tanggap kita kahit sino ka. Tinanggap nga kita nung akala ko walang-wala ka eh. Ang sabihin mo, wala kang tiwala sa akin. Baka natatakot ka na kapag nalaman kong totoo ay maisip kong kami ng pera mo dahil mag-asawa na tayo. Stella, hindi totoo yan. Kung una pa lang pera ng iniisip ko, hindi ako magpapakasal. Magpapakasal ba ako na walang prenup agreement kung wala akong tiwala sa'yo pagdating sa bagay na yan? Umiling siya. Andrew, kailangan mo munang umalis. Nagulat ito. Anong ibig mo sabihin? May trabaho ka raw, di ba? Pupunta ka ron. Ayusin mo yung totoong buhay mo. Kasi ako, hindi ko alam kung maaayos pa ba natin to. I'm very disappointed in you, Andrew. Hindi ito nakagalaw sa kanyang harapan. Parang ayaw pa siyang sundin kaya tinignan niya ito na masama. Sige na, Mr. Salazar. Pahabol niya na may pait at pilit ng ngiti sa mga labi. Bilisan mo. Ang mahal pa naman ang oras mo, di ba? Bilyonaryo ka pala. Hindi na siya tumingin pa kay Andrew. Pumasok na siya sa loob ng bahay at nilak ang pinto. Kahit alam niyang naroon pa sa labas ang taong mahal niya. Samantala, pagkatapos pilitin ng mga tauhan si Andrew na sumakay sa sasakyan, ay halos wala siyang marinig kundi ang mga salita ni Stella at ang galit sa mukha nito. Sabi mo, wala kang tiwala sa akin. Paulit-ulit yung bumabalik sa kanyang isipan. Mas masakit pa yon kaysa sa kahit anong paratang. Kahit nakaupo sa likod ng kotse, parang naiwan naman ang kaluluwa niya sa labas ng bahay nila. I'm sorry po, Mr. Salazar. Napag-utusan lang ako ni Madam Salazar na sabihin na sa asawa niyang tunay mong pagkatao. Tumango siya at malalim na napabuntong hininga. Mas okay na rin siguro ngayon na alam na ni Stella ang buong katotohanan kaysa patuloy siyang naglilihim dito. It's okay. Pero sa susunod na gawin mo yan, maghanap ka na ng ibang boss. I'm sorry po ulit. Anyway, kailangan na po nating dumiretso sa office. Sabi ni Ben. Ang board, huminto muna tayo. Malamig niyang putol dito. Pero sir, ihinto mo ang kotse. Ulit ni Andrew. Dito lang. Hindi rin naman ako makapagtrabaho na maayos hanggat hindi kami nagkakaayos ang asawa ko. Nagpreno ang sasakyan. Agad naman siyang bumaba at tumakbo pabalik sa bahay nila. Hindi na niya iniisip ang mga taong sumusunod sa kanya. Pagdating niya sa pinto, kumatok siya ng kumatok. Stella, buksan mo ang pinto, please. Walang sumasagot. Stella, please, hindi ako alis hanggat hindi tayo nag-uusap. Sa wakas, bumukas ang pinto. Sinalubong siya ni Stella na namumugto ng mga mata pero galit pa rin ang mukha. Ano pa bang kailangan mo? Tanong nito sa kanya na walang emosyon. Hindi ba late ka na, Mr. Salazar? Huminga siya ng malalim. Hindi sa galit, kundi sa takot na masaktan pa niya ang babaeng minamahal. Gusto ko ipaliwanag ang lahat sa'yo. Wala na akong itatago pa sa pagkakataong ito. Tumingin si Stella ng diretsyo sa mga mata niya. Sigurado ka ba dyan? Kasi hindi ko alam kung ano pang totoo sa'yo. Tumango siya. Tanungin mo ko kahit anong gusto mo, sasagutin ko. Hindi na ako magsisinungaling. Natahimik si Stella ng ilang segundo. Nasaan ka 5 years ago? Natigilan siya. Hindi niya in-expect na iyon ang unang itatanong nito. Pinaimbestigahan ko kasi nangyari 5 years ago nung nabuntis ako kay Henry. At may nalaman ako. Pero gusto kong malaman muna sa'yo. Bakit? Kung ayaw mo naman sagutin, sasabihin ko. Pinilit niyang huminga ng malalim. Nagpunta ako sa Cebu noon dahil may business trip ako. Launching ng bagong branch ng condo project namin. Tumango ang babae, pero hindi bumibitiw ang tingin nito sa kanya. Nag-check-in ka ba sa Laila Hotel? Natigilan siya. Hindi niya kasi alam kung para saan ang mga itinatanong nito sa kanya. Oo, bakit mo? Hindi natapos ni Andrew ang sariling tanong. Biglang nanlamig ang buong katawan niya. Napalunok si Stella. Nandun din ako. Sabi nito sa mababang boses. Parang may malakas sa sumuntok sa sikmura niya. Hindi agad siya nakapagsalita. Pinapunta ko roon ng pinsan ko. May racket kami. May ibang beses pa ako noon. Patuloy ni Stella. Nagkamali ako ng room number pagbalik ko sa second floor. Akala ko room ko. Nabubuo na sa isip niya kung ano ang ibig sabihin ni Stella.
Unti-unti, parang tumigil ang mundo niya sa naiisip na katotohanan. Sobra akong lasing nung araw na yon. Mahina nitong dagdag. Akala ko, may nag-aalaga sa akin. Akala ko yung pinsan ko lang. Stella, Halos bulong niya sa pangalan nito sa nanginginig na boses. ako yun. Dahil sa naging sagot niya, parang mas lalong napuno ng sakit ang mata ng kanyang asawa. So, ikaw nga. Hindi siya makatingin pero hindi na rin naman niya kayang umiwas. Stella, hindi ko alam. Hindi ko alam na ikaw yun. Hindi ko maalala mukha ng babaeng yun. Lasing din ako nun. Akala ko usapan lang sa bar tapos biglang may nangyari. Pagising ko, wala ka na. Naisip kong baka hindi ka komportable kaya umalis ka rin agad. Paulit-ulit itong umiling sa harapan niya. Iniwan kita kasi natakot ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Hanggang sa nalaman ko na lang na buntis ako. Nag-angat siya ng tingin. Nanginginig ang boses niyang tinanong ang asawa. Wala ka bang ibang ipinakilalang ama ni Henry? Wala. Sagot nito. Hindi ko alam kung sino ba talaga ang tatay niya. Kung hindi ko pa pinaimbestigahan ngayon, hindi ko pa malalaman. Napahawak siya sa noon niya. Hindi niya alam kung iiyak o tatawa sa gulat. Si Henry pala ay totoong anak ko. Tumulo ang luha ni Stella kahit kita niyang pagpipigil nito. Oo, anak mo siya. Anak natin siya. Hindi na siya nakapagsalita pa. Tumulo rin ang mga luha niya at napaupo pa sa sofa. Halos matumba sa bigat ng katotohanan. Stella, Marahang sambit niya sa pangalan nito. may anak tayo. 4 na taon na. Hindi ko man lang nalaman. Lumapit si Stella sa kanya pero hindi para yakapin siya. Tumingin lang ito ng diretsyo. Hindi kita niloko, Andrew. Hindi kita pinagtaguan. Hindi ko lang alam kung sino ka noong mga panahong yun. Alam ko. Sana mapatawad mo ko kung hindi kita hinanap. Sorry, Stella. Hindi ko alam na nagkaanak ako. Hahamunin kita sa isang bagay, Andrew Salazar. Imbes ay sabi nito, puno ng pinalidad ang boses kahit nanginginig. Kung kaya mo kaming mahalin nang hindi mo kami tinatakasan o pinagtataguan ng katotohanan, pag-usapan natin. Pero kapag pera, posisyon at imahang unahin mo, hindi mo kami kailangan sa buhay mo. Napatuyo siya at hinawakan ng kamay nito, hindi para pilitin kundi para humingi ng pagkakataon. Hindi ko pipiliin ng pera kaysa sa pamilya ko. Hindi ko gagawin yun, Stella. Hindi. Mahal na mahal ko kayo ni Henry. Makalipas ang 3 taon. Dad! Bilisan mo naman po kasi baka maunahan na tayo sa mga bench sa park. Sigaw ng 7 taong gulang na si Henry. Nangibabaw ang boses ito habang umiikot sa sala. Bitbit ang maliit na backpack na may keychain na Disney Princess. Ay nako, Henry, huwag mo masyadong madali ng papa mo. Hindi pa ngayon tapos magsapatos. Natatawang sabi ni Stella habang inaayos ang diaper bag ng kambal na anak, ang 2 taong gulang na sina Ayan at Shena. Nagsasapatos na nga ako. Ay, teka. Mali pala ito. Singit ni Andrew habang hawak ang 2 magkaibang sapatos. Pareho bang kaliwa to? Napahalakhak siya. Hindi ka na nagbago. Kahit gwapo ka, hindi nagbabagong pagiging lutang mo. Bakit kayo laging makakalimutin si Daddy, Mommy? Tanong bigla ni Henry, seryoso pa mukha nito. Napakamot si Andrew sa ulo. Henry naman. Mas okay ng ganyan. Sabi niya habang ibinibigay ang tamang sapatos sa asawa. Ayoko ng perpektong asawa pero ipagpapalit lang ako. Gusto ko na tong malimali na ako lang ang mahal. Ngumiti ang asawa niya at pinasadahan siya ng tingin. Ikaw lang talaga ang mahal ko. Dapat lang. Sagot niya pero bigla ring may naisip. Hindi lang pala ako. Mahal mo rin ang mga bulinggit na to kaya nga nagpa-extend ka ng playhouse sa likod. Sobrang laki na noon, parang playground sa mall. Sumabad si Henry, proud na proud. Ang laki nga po kaya sabi ni Tito Ben parang may sarili tayong theme park. Si Ben na naman, umiling-iling si Stella. Magkano kayang binabayad mo sa sekretaryong yun? Para mas seryoso pa siya sa'yo minsan. Tapos sobrang loyal pa. Siyang kailangan ko sa kumpanya ko eh. Kung hindi dahil sa kanya, baka naghiwalay tayo noon. Balik ni Andrew, pinalapit siya nito para akbayan. Kung hindi lang ako pagagalitan ni Lola, matagal ko nang tinanggal sa trabaho niya yun.
Siya ang dahilan kung bakit mo nalaman ang totoo noon eh. Naghahanda pa nga ako kung paano ko sasabihin sa'yo lahat. Natawa siya. Buti na lang inilaglag ka niya. Nakangisi si Andrew nang bumulong sa kanya. At ikaw, bumalik ka pa rin sa akin. Hindi ako bumalik, ikaw ang naghabol. Mabilis sa sagot niya. Uy, stop! Stop na po! Sigaw bigla ni Anri na pumagitna sa kanilang dalawa. Walang pwedeng mag-away, bawal sa family day natin yan. Biglang humikab si Ayan sa stroller, kasabay niyon ay umiyak si Shanna nang wala naman dahilan. Mama! Pwed! Pwed! Hindi bread anak, bad mood ang ibig mong sabihin. Natatawang ani Stella habang karga si Shanna. Pwed! Giit ni Shanna habang yakap-yakap siya. Yes, fine, bread. Pagsuko niya. Okay, everyone. Smile naman sa camera. Sabi ni Andrew at inilapit ang phone sa kanila. Biglang umiti ang baby niya kahit nagtatantrums pa. Sinabi ko sa'yo, photogenic ang mga yan eh. Sabi ni Andrew na parang nanalo sa sugal na makakuha ng matinong larawan sa mga anak. Mana sa akin. Sagot niya na nakataas pa ang kilay. Mana sa akin. Giit ni Andrew. Napahinto si Stella at nagtaas ng kamay. Okay, fine. Half-half na lang. Yung half, good looks ba yun namana nila sa akin? Biro ni Andrew. Hindi, ang half ay attitude mo. Sagot niya, kunuwaring seryoso. Lahat sila may arrogance mo eh. Tumawa si Anri. Ako nga po pala mayabang daw, sabi ni Tito Ben. Boss daw ako sa future. Tama. Sagot ni Andrew habang kinikilig na parang proud na proud sa sinasabi ng anak nila. Ikaw ang susunod na mamumuno sa kumpanya natin. Nagtaas na lamang siya ng kilay. Hay nako, manang-mana talaga ang mga anak nila sa ugali ng asawa niya. As? As? Biglang tanong ni Shanna kahit hindi pa klaro ang salita. Kayo? Maganda na, matatalino pa. Sagot niya. Hindi lang kayo basta boss, basta mga boss pa kayo kaysa kay daddy. Me? Boss? Ani Aya na akala mo naman ay talagang naiintindihan ang pinag-uusapan. Oo anak, mas boss ka. Sagot ni Andrew sabay halik sa pisngi ng anak. Ikaw po, Mami. Tanong ni Anri. Nagkatinginan sila ni Andrew. Ngumisi si Andrew at hinawakan ang kamay niya. Si Mami ang boss nating lahat. Sagot nitong walang kagatol-gatol. Kumindat siya. At huwag mong kalimutang ako ang CFO. Oh, di ba? Natawa si Andrew. Chief Fighter Officer. Nako, hindi fighter. Kontra niya habang lumalabas sila ng bahay. Chief Family Officer. Ako ang nagmamanage sa inyong lahat eh. Mas malakas pa sa CEO. Sabi ni Andrew. Tumawa si Anri. Yes, Mommy is the queen. Then I'm the king? Tanong ni Andrew. Umiling si Stella habang nakangiti. Hindi, ikaw ang driver. Magmamaneho ka pa lang nga papunta sa park eh. Okay, fine. Sabi ni Andrew, nag-give up na sa kalokohan niya habang binubuksan ang van. Kung queen ka, kahit maging driver ako buong buhay ko, mapagsilbihan lang kita, okay lang. Pumasok na sila sa loob ng sasakyan. Napuno iyon ng tawanan nilang pamilya, sigawan ng mga bata at maingay na kwento nilang mag-asawa. Iyon ang hindi matatawarang kayamanan sa buhay niya. Walang kahit anong yaman sa mundo, mapayate pa yan, kondo o pera, ang mas hihigit sa eksenang iyon. Habang nasa biyahe sila, hindi niya maiwasang isipin na napakaswerte niya. Mayroon siyang buong pamilya. Kahit na hindi sila perpekto, ay wagas naman ang pagmamahal nila sa isa't isa. Mabuti na lang din at hindi sila sumukong mag-asawa nung magkaroon sila ng malaking away. At ngayon nga'y mas matatag pa silang dalawa. Ang sarap nilang panoorin. Ano kayang magandang bagay ang ginawa ko noon para biyaan ako ng Panginoon ng ganitong kasiyahan ngayon? Bulong ni Andrew sa kanya. Napangiti siya. Thank you for giving me a family and completing my life hobby. I love you so much. Kayo ng mga anak natin. I love you too, wife. Thank you for staying with me despite all my imperfections. Umiling siya. No, you're perfect, my love. And so are you. The
Anne. Kung nagustuhan ninyo ang aming istorya, ay huwag kalimutan na mag-like at subscribe. Mag-iingat po tayong lahat. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!